Sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mula po sa Los Angeles, California, bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na numero 10 sa atin pong mga himnaryo. Gawin mo, O Ama, kami tumalaga sa banal naming pagsamba tuwin ay purihin ka. Espiritong banal sa aming ikamlaw, pusong tigib kasalanan ay linising tunay. Buhay namin ngayon ay laging linggatong hukumin mo, Panginoon, nang wag maparol. Kaming naiisan, padalhan ng ilaw, upang ngayon aming kamtan, Espiritong banal ng aming masunod. Tanang mga utos sa aming ipagkaloob, ang iyong pagkuko at sa kawasan kami isang galang sa aming mga kaaway, upang di maligaw. Atin pong patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 8 ang atin pong sunod na aawitin. Ako'y dayuhan, naghihintay sa pagdating ng maluwalhating araw. Ang pagpanahon ni Kristo banal, upang kaunin ang mga nagbanal. Manglalakbay, isang dayuhan, ang kalagayan ko sa sanglibutan.
sa ating bayan, parororan, di naluluha at mananamitan. Maglalakbay, isang dayuhan, ang kalagayan ko sa sanlibutan. Patuloy kong patutunguhan ang maligaya at sariling bayan. Bagay ng lupa, huwag mong mamasdan, pagkat lahat ay mapapawing tanan. Ang kabanalan, siyang pagpilitan. Ito ang bagay na di mapaparang. Manglalakbay, isang dayuhan, ang kalagayan ko sa sanglibutan. Patuloy kong patutunguhan ang maligaya at sariling bayan. Purihin ang pangalan ng ating dakila at nag-iisang buhay na Diyos. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, numero 11 sa atin pong mga himnaryo. Tayo ay gumawa at huwag sayangin buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Ang banal na utos ay
siya nating maging halimbawa. Tumulad, tumulad kay Jesus, nagtiis, nagtiis, nahirap, nahirap, nagbata, nagbata, ng dusa, ng dusa, nang dahil sa ating mga sala. Tayo ay gumawa at wag manghimagot. Tupin nating ganap ang ipinagutos. Buong puso tayong sa Kanya'y sumunod nang upang tumanggap pangako ng Diyos. Tumulad, tumulad kay Jesus, nagtiis, nagtiis, nahirap, nahirap, nagbata, nagbata, ng dusa, ng dusa, nang dahil sa ating mga sala. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa Hari natin. Purihin, luwal, patiin, biyaya, at lilikas sa ating nagugupiling sa salay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin.
Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan. At purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga magulang. Unang-una na nga sa ating mga sariling sangbahayan, sa ating mga mahal na kabiyak, sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Ang kaligtasan ay kinakailangang magpasimula. Una sa atin mga sariling kaluluwa, sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, at atin din pong binabati ang mga kaibigan natin na malao ng panahon na nakikipagkaisa sa atin sa ganitong mga banal at dakilang mga layunin na tayo po ay makapaglingkod sa Diyos na may-ari at lumalang sa atin. At atin din pong binabati ang lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan, magmula sa ating inang bayan sa Pilipinas, at ang marami po nangangalat sa iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Sa araw po ng linggong ito, inaanyayahan tayo ng Diyos, anuman ang mga sagwil, anuman ang mga humahadlang sa atin, kahirapan, suliranin sa pang-araw-araw na pamumuhay, suliranin sa mga mahal natin sa buhay, at maging suliranin sa ating mga lupang katawan, karamdaman, mga patuloy na pagtanda at panghihina, huwag nating gawing dahilan upang hindi tayo makapagpatuloy hanggang sa maabot natin ang ipinaaabot niya na tunay na buhay. Magpapasimula tayo mga kapatid. Awitin po muna natin ang unang estropa at koro po lamang ng bilang 9 sa ating himno. At pagkatapos po, ititiklop natin ang ating mga tuhod sa kanyang banal at malinis na pangalan. Tatayo tayo sumandali, mga kapatid.
Jesus, iyon ang pakinggan. Yaring pananawagan. Pusong tigib ka sa langit. Suma sa hugasan. Dugo mo natigis sa sala ay panlinis siya mo ibihis iwisik sa puso tumatangis. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka makapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na ikaw po ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob, ng iyong bayang Israel ng kanilang mga kapanahunan, na ikaw din po ang Diyos na pinagtapatan, pinaglingkuran ng aming mga minamahal na mga magulang hanggang kani-kanilang mga kamatayan, sa banal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Masusumpungan mo po kaming muli. Una po dito sa iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, at sa bawat sambahayan po ng aming mga kaibigan at mga kamag-anakan sa laman, at ng aming mga kapatirang nangangalat sa iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Amang banal, bagaman kami po ang pinakamaliit, kakaunti lamang kami sa bilang, hindi po namin ginagawang kadahilanan upang hindi namin ipagpatuloy ang aming mga paglilingkod sa iyo. Itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Sinasamba ka po namin. Pinupuri namin ang iyong banal, maluwalhati mo pong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. 7 mga araw, ang matulin, datapwat lipos ng buhay, kagalingan at mga kalakasan, ang pinalipas mo pong muli sa buhay naming mga mag-aanak, mga magkakaibigan at mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia. Salamat, Panginoon naming Diyos. Patuloy mo po kaming pinakakain, dinaramtan, pinalalakas mo, pinagagaling pa ang aming mga pangangatawan. Una na nga po,
Salamat, pinananatili mo pa ang buhay at kagalingan ng iyong walang kabuluhang alipin. Gayon din po ang aking kabiyak na si kapatid na Rosita. Salamat po na pinasapit mo pa siya sa kanyang panibagong 71 taong gulang. Dalangin po namin patuloy na lumawig ang buhay ni kapatid na Rosita at naming lahat upang kami po'y masumpungan mong nagsusumikap na ikaw po ay aming mapaglingkuran ng buong puso, ng buong kalakasan at ng aming buong pag-iisip hanggang sa huling hibla ng aming mga hininga sa ibabaw nitong sanglibutan. Amen. Salamat din naman aming Diyos. Pinalalakas mo pa rin si kapatid na Prospero Gonzales. Amen. Gayon din po si kapatid na Glenda. Pinananatili mo pa ang kasiglahan sa kanilang mga paglilingkod sa iyo. Higit na nga po si kapatid na Concepcion Tenedero. Pinalalakas mo pa at tinutulungan pa sa pamamagitan po ng iyong mga banal at mga dalisay na aral na walang sawa niyang pinakikinggan sa bawat sandali ng kanyang hiram na buhay. Salamat din po, hindi mo pa rin pinabayaan si kapatid na Florodator, si kapatid na Robert at Mercedita Heine. Gayon din, Ama naming Diyos, salamat po sa iyo maging si kapatid na Olivia Raimundo, si kapatid na Mirna, si Rogelio at ang aming mahal na kapatid na Expectacion Valencia. Tanggapin mo po ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat at sa umaga pong ito higit na nga sa lahat. Ipinagpapasalamat naming lalo mong dinaragdagan, pinatitibay ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ipinagkaloob mo sa aming mga hiram na buhay. Ama naming Diyos, sa umagang ito'y nangagpailang lang kami ng aming mga sama-samang tinig ng pag-aawitan. Hindi po marilag ang aming mga tinig, datapwat ng galing sa kaibuturan ng aming mga puso. Sinasampalataya na naming tinatanggap mo po, katulad sa isang masarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Ama, nalalaman mo rin kung papaanong isinakabuhayan namin ang ipinautang mong kagalingan at mga kalakasan. Mga abang tao kami, Panginoon. Hanggang ngayon hindi pa namin naaabot ang iyong kaluwalhatian. Ama, maawat mahabag ka. Huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi dumatal sa amin ang iyong mga banal at dalisay na aral. Sa umaga pong ito'y patawarin mo po kaming lahat sa aming mga nagawang mga kasalanan. Amen. Ama, dalangin namin, dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. Pagkalooban mo sana ng kaalaman at karunungan ang lahat ng iyong mga lingkod. At sa araw-araw po, Panginoon, huwag mo rin sanang pababayaan ang lahat po ng aming mga minamahal sa buhay, ang aming mga kabiyak ng puso, ang aming mga anak, mga manugang at mga apo. Katulad po, Ama naming Diyos, ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, maging ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Huwag mo rin sanang pababayaan, Panginoon naming Diyos, si JC, si BJ, si JR at John Matthew, si Paul Noren at Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, si Rebecca at Kay. Higit na nga silang lahat na nangalalayo sa amin sapagkat nangingibang bansa at nangingibang bayan upang humanap ng ikabubuhay sa araw-araw. Panginoon naming Diyos, malayo silang lahat sa amin. Hindi namin nalalaman kung paanong sila'y sasaklolohan sa gitna ng kagipitan. Isang bagay lang ang lagi mong marinig sa amin. Ipinakikiusap namin sa iyong huwag mo nawa silang iwawalay sa iyong paningin. Sana ilalayo mo sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman
sa kamay po ng hustisya at sa lahat ng nangakaumang na mga kapanganiban. Katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David at ni Daniel Valencia, ni Shannon at ni Analera, ni Bayan Guanson, ni Jacob, ni Lolita, ni Susan, ni Lenlen, ni Jingjing, ni Faye at ni Adora Aquino, ni Pido at ni Victoria Malangkes, ni Rosemary Lucerna Gonzales at ni Flor Bautista Gonzales. Dagdag na ipinakikiusap namin, Panginoon, lalo mo sanang patubuin sa kanilang mga kaluluwa ang iyong mga banal at dalisay mong aral. At tulungan mo pong silang lahat, kasama ang aming mga kaibigang ibinigay mong nakikipag-aral ng iyong mga salita. At ang lahat ng mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan. Bago ka po maghukom, matipon mo po kaming lahat sa iyong banal na kawan. Sama-sama kaming maging mananagumpay, maging ang lahat ng mga kaibigan namin, ang kanilang mga asawa at mga mahal sa buhay. Makapasok kaming lahat sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang banal, sa umagang ito, kasangkapanin mo sanang muli ang dalawa sa iyong mga anak. Sa dakong ito, nagagamitin mo pong muli ang kanilang mga bibig upang magsaysay ng katotohanan. Ikaw sana ang sumapuso nila. Linisin mo po ang kanilang kalooban. Banalin mo po ang kanilang mga isipan. Patawarin mo po sa kanilang mga nagawang mga kasalanan. At sa umagang ito'y manatili kaming makapaglingkod sa iyo, mapagtapatan ka namin. At kung baga maaari makasalubong kami sa pinangangako mong kung saan ka naroon, kaming lahat ay doroon. Ama, ang lahat po ng ito, maging ang mga bagay na hindi nasambitlan ng iyong mga hamak na alipin. Katulad po ng aming mga tahanan at mga mumunting ari-arian. Sa mga kamay mo rin, Panginoon, ipinagtatagubili namin. Ingatan mo po sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa baha at sa mga daluyong sa kamay ng pamahalaan, at sa lahat ng masasamang mga taong naglipana sa ibabaw nitong sanglibutan. Ang lahat ng ito, Ama, ay dinadalangin namin sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus, na nag-iisa naming Diyos na buhay, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po ibinibigay ko na po sa inyo. Ihanda na natin ang ating mga pakikinig. Ang unang magsasalita, si kapatid na Prospero Gonzales. Mayroon na pong 2,000 taon na ang nakararaan nang si Apostol Pablo po ay tinawag ng Diyos upang mangaral sa hindi mga lehitimong mga taga-Israel. Ang ibig pong sabihin, tinawag po siya sa daang Damasco ng ating Panginoong Jesucristo upang ipangaral ang isang tunay na Diyos sa mga hintil o doon sa mga taong hindi napabilang sa mga kinaluluguran o iniibig ng Diyos. Dadapwat, ninais ng Diyos na makarating sa kanila ang isang dakilang katotohanan na lubusang makilala kung sino nga ang nararapat na sambahin, dakilain, paglingkuran na isang Diyos. Kaya nga po sa umagang ito, mga kapatid at amin pong mga kaibigan, mayroon pong isang talata sa banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng mga gawa, sa 17:23, ay mayroon pong parte doon na mayroon tayong mababasa na ganito po ang sinasabi. Sa isang Diyos na hindi kilala. Alam po ninyo, maaaring sabihin na naman ng marami sa inyong mga nakikinig na aming mga kaibigan, bakit lagi na lamang na pulos na sa isang tunay na Diyos o sa Diyos na lubusang dapat na makilala
o sa tuwirang lehitimong Diyos ang nararapat na sambahin. Maaaring sabihin ninyong, alam na namin na yung mga rebulto, yung mga imahen, yung mga kahoy, yung mga bakal, yung mga semento, na inukita na katulad ng isang tao na aming niluluhuran, na yung iba ay dinadasalan, nilalagyan ng mga bulaklak, pinaglilingkuran. Ito ay alam namin na ayaw ng Diyos. Dadapot bakit patuloy ninyong linggo-linggo ay halos ito pa rin ang inyong inuukulkil at ipinangangaral sa aming mga tao. Mga kapatid at aming pong mga kaibigan, pakatandaan po natin, iisa po ang tuwirang nasasaad sa banal na kasulatan. Mula po sa unang letra at hanggang sa huli. Ang ibig po lamang sabihin ng banal na kaligtasan, ng banal na kasulatan ay kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen. Simple po. At sa paanong kaparaanan, alam po ninyo, ang isa sa mga huling sinalita ng Panginoon doon sa matandang tipan sa aklat ng Malakias. Maliwalag at ipinagsigawan niya ng kanyang sabihin, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Amen. Kaya nga po, dito sa talatang Gawa 17:23, ay atin pong mababasa at marami sa mga nagbabasa ng mga banal na kasulatan na ito ay lubusang binabasa lamang dadapat, hindi pinagkakalooban ng kahalagahan. Kaya nga po, ito pong talatang ito, ang ibinangon ng Diyos, ay atin munang pag-aralan at kung bakit ito ay naganap at kung sino ang nangaral o nagsalita ng mga ganitong mga pananalita. Pakinggan po ninyo ang una nating tanong. Sino po baga ang dito ay nagsasalita o nagpapahayag na mayroong Diyos na hindi kilala? Alam po ninyo, aming mga kaibigan, napakasakit na tanggapin, dadapat totoo. Hanggang ngayon po, napakaraming mga taong nagsasabing mayroon silang Diyos. Dadapat, tunay, hindi po nila tunay na nakikilala kung sino ang tunay na Diyos. Bakit nga po ba bumangon ang talatang ito? Doon po sa aklat ng mga gawa, batid natin na ito pong si Apostol Pablo ay ginawang mangangaral ng ating dakilang Diyos sa mga taong hindi mga Israelita o hindi mga Hudyo. Ang ginawa po ng Diyos, sinabi sa kanya, ikaw ay mangangaral sa mga hintil. Kaya nga po si Apostol Pablo ay kung saan saang bayan nakarating. At kung inyong mapapansin muli ay aking binabanggit sa mga banal na kasulatan po sa bagong tipan, inyong mapapansin napakaraming aklat na sinulat si Apostol Pablo patungkol sa kanyang mga pangangaral, patungkol sa kanyang mga karanasan, patungkol sa kanyang mga paghihirap, patungkol sa kanyang dakilat hindi matatawarang pananampalataya sa Diyos. Dito po sa aklat ng mga gawa 17:15, pakinggan ninyo at ganito po ang ating mababasa. Dadapot silang mga nagsipaghatid kay Pablo ay dinala siya hanggang sa Atenas. At nang matanggap na nila ang pautos kay Silas at kay Timoteo, na madaling-madali silang magsiparoon sa kanya, ay nagsialis na sila. Ito pong si Apostol Pablo, nang nangangaral, ay kasama po niya itong si Silas at si kapatid na Timoteo, na mga nag-aral sa kanyang paanan, sa pangangaral ng Ebanghelyo po. Sila po ay nakarating sa Apolonia, sa Grego po yun, nagtuloy po sila sa Thessalonica, at dito po sa Berea ay nakapagtunggalian siya sa maraming mga
naghahanap ng mga katotohanan, mga nagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang mga ipinangangaral. Dadapot, marami pong mga tao roon ang nagtangka ng masama sa kanya, kaya siya po, dito sa Bereang ito, ang ginawa po ng mga kapatiran noon, inihatid po siya sa Atenas. Dadapot, naiwan po roon itong si Timoteo at itong si Silas. Kaya nga po nang makarating na siya at maihatid na ng mga kapatiran dito sa Atenas, pinagbilinan po niya ang mga kapatiran na sabihin kay Timoteo at kay Silas na magmadaling-madali na sumunod na sila sa Atenas. Ito po ang nasa saad sa aklat ng Gawa 17:15 na sabihin magmadali sila na sumunod na sa Atenas. Sa pagpapatuloy po sa 17:16 sa aklat din po ng mga gawa. At samantalang ang sila ay hinihintay ni Pablo sa Atenas, ay namuhi ang kanyang espiritu sa loob niya sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng mga Diyos-Diyusan. Alam po ninyo mga kapatid, hindi po sa pagmamapuri nung ako po ay kabataan pa ang akin pong hanap buhay. Ako po ay isa sa tinatawag na representante sa pangangalakal. Sales representative po ako sa Pilipinas. Kung saan po ako nakarating po ako. Maging sa Sulu po, nakarating po ako. Maging sa Zamboanga, sa Davao, yan pong Leyte na yan, yan pong Samar na yan, yan pong Bohol na yan. Sa Cebu po, tinira ko ang aking pamilya, maging sa Davao. Sa madalit sabi, madalas po, nakikita ko, lalo na po kapag araw ng mga piyesta, nako, napakarami pong prosesyon ng mga larawan, prosesyon ng mga tinatawag na icon, prosesyon po ng napakaraming rebulto. At itong araw po ng tinatawag na mahal na araw, meron po tayong makikita. Ito po, nasaksiyan ko. Dahil minsan po ako ay pumasok sa isang simbahang napakalaki dyan sa Cebu. Malapit na po noon ang tinatawag na mahal na araw. Lahat po ng mga rebulto doon, may takip pong itim. Maging yung pong, yung golden, ewan ko kung anong tawag to, yung parang ginto na binubuksan ng pare, yun po ay tinakpan ng itim dahil nga raw po patayata ang ating Panginoon, o sabi nila. Ito po ang isa na tuwirang nasasaad sa banal na kasulatan na masasabi natin sa isang Diyos na hindi kilala. Dahil dito po hanggang ngayon sa ating bansang Pilipinas at maging dito sa sekta rito sa Amerika, ganito pa rin po ang nangyayari na naglilingkod po sila sa sinasabi nilang Diyos. Dadakwa! Isang Diyos po na tunay na hindi nila nakikilala. 2,000 taon na po ang nakararaan. Ito po'y sinalitan at ipinangaral at napansin na ni Apostol Pablo. Kaya nga po, nagdalamhati siya. Namuhi siya sa kanyang loob. Galit na galit siya. Bakit ganito? Katulad din ang nararamdaman ng isang mga lingkod ng Diyos, ng mga mangangaral. Kapag nakikita po namin na merong mga lumuluhod, lalong-lalo na po pagka mahal na araw, alam po ninyo, diyan sa Pampanga, meron pang ipinapako sa krus. Meron pa pong nagpapakahirap sa sarili. Alam po ninyo, sa banal na kasulatan, napakaliwanag po, yung pagpapakahirap sa laman. Totoo, may anyo po lamang ng kabanalan, dadapat. Mismo, sinasabi po ng Diyos, lahat yan, walang kabuluhan. Biblia po yan. Nakasulat po yan sa aklat ng mga banal na kasulatan. Bakit? Hindi nga nakikilala ang Diyos. Kaya nga po, dahil dito, sa pagkainip ni Pablo, sa paghihintay kay Silas at kay Timoteo, na noon ay hindi pa dumarating
sa 17:17, ano pa ang ginawa ni Pablo? Kaya sa sinagoga'y nakipagkatwiranan siya sa mga Hudyo at sa mga taong masipag sa kabanalan. Alam niyo, parang nakikita ko ito. Yan yung mga Hudyo na masipag sa kabanalan, yung mga marurunong sa mga kautusan, yung mga nagsasabing sila nga ay mayroong kinikilala at pinaglilingkuran Diyos. Dadapwat santambak na mga larawan, santambak na mga estatwa, santambak na mga litrato o mga larawan. Ano pa po ang sinasabi? At sa araw-araw, sa pamilihan, siya po ay nakikipagkita sa kanila. Ang ibig sabihin, doon po pinaliliwanag, nakikipagtalo, nagpapaliwanag si Apostol Pablo kung sino itong tunay na isang Diyos na hindi nila nakikilala. At sa pagpapatuloy, pakinggan pa rin po ninyo kung ano pa ang nangyari habang nag-iintay siya kay Timoteo at kay Silas. At siya'y tinignan nila, yung mga taong bayan po. At dinala siya sa Areopago. Ang ginawa kay Pablo, dinala na po siya doon sa lugar na merong mga tao na doon pinakikinggan ng kanilang mga kuro-kuro, ang kanilang mga nalalaman. Ito po, kung inyong matatandaan, ihalin tulad po natin ito dyan sa Plaza Miranda. Hindi po ba dyan sa Plaza Miranda dyan nagtatalo-talo ang ibang mga relihiyon, dyan nagtatalo-talo ang mga politiko. Libre ka dyan. Sapagkat yung pong Areopago, ang ibig pong sabihin lamang noon ay dula ang pambayan. Doon po kayo maaaring magkatipon-tipon. And there, freedom of speech, freedom of belief, doon, masasabi ninyo kung ano ang inyong mga pinapaniwalaan. Kuro-kuro. Kaya nga po, ano po ang sinasabi pa? Dito sa 17-19, pakinggan ninyo. At siya nga po ay dinala sa Areopago na sinasabi, mangyayari bagang maalaman namin kung ano itong bagong aral na sinasabi mo? Tanong po yan ng mga tao. Lahat nga ng mga Ateniense at ng mga taga-ibang bayang nakikipamayan doon ay walang ibang ginagawa kundi ang mga sipagsaysay o mga kinig ng mga bagay na bago. Alam po ninyo, kung inyo matatandaan, maaring doon sa hanggang ngayon marahil ay meron sapagkat matagal na rin po naman kami rito sa Amerika. Yan po sa Luneta, lalo na po kung araw ng Sabado at saka Linggo. Pansinin ninyo, meron po mga grupo dyan na padami tao. Alam po ninyo kung anong pinag-uusapan, yung pong kanilang mga pananampalataya, yung pong kanilang mga relihiyon, yung pong kanilang mga kuro-kuro, yung pong kanilang lubusang pinaninindigan na kinikilala nila ang kanilang Diyos. Kaya nga po, kung anong nangyayari noon nung 2,000 taon na naranasan ni Apostol Pablo, ganito rin po ang nararanasan ng inyong mga lingkod. Madalas nga po, siguro, narinig na ninyo sa amin. Kalain nga ninyong pagka aming sinasaysay, kapag aming ipinangangaral, kung sino ang nararapat na tuwirang dakilaing sambahin at tuwirang isa lamang nakilalaning Diyos, sasabihin ng napakaraming tao, aba, hindi namin matatanggap yan. Paano naman si Birheng Maria? Hindi namin. Sa akin po, mukhaan, sinabi sa akin yan. Hindi naman ako maaaring basta isyawan ng tabi ko si Birheng Maria. Kaya na magagawa natin. Yun ang kanyang paninindigan, yun ang kanyang paniniwala. Yun ang nasiksik sa kanyang kaisipan. Kung binasa lamang sana niya ang isinulat ni Apostol Pablo, ang ipinangaral ni Apostol Pablo, na ang sabi sa aklat ng Roma, sa Kapitulo 1, ang sabi ron, pinapagdilim na ang kanilang mga kaisipan. Madilim na hindi na matanggap. Wala tayong magagawa sa kanila. Dapat maging sa aming mga kasambahay, narinig na rin ninyo. Pagkat sayang, kalain ninyo, nakikita ko, meron kaming kasama sa bahay, pagdating ng linggo, matanda na po siya, 79 anyos,
Lagi ho, mayroong, ano yun, yung beach. Anong tawag ba nito? Rosario. Meron po siyang rosaryo. Nakara po yun sa TV, doon na lamang siya dahil merong misa sa TV po rito. Huwag namang magagalit. Kung ano-ano mga pinagsasabi. Babasa ko na isang sitas. Pagkatapos, sasabihin mo ng pare, sesenyas, tatalikod, merong bubuksan doon sa likuran niya. Pagkatapos, ito namang matanda kasama namin sa bahay. Dasal siya ng dasal at habang yung kanyang beach ay binibilang niya. Sabi ko, sayang. Itong katulad ng sinasabi ng banal na kasulatan ng sabihin mismo ni Apostol Pablo, napansin ko, masyado kayong mga religyoso. Sayang, religyoso. Dapat lahat yan. Walang mga kabuluhan. At pagkatapos nga po dito sa 20, pakinggan pa po ninyo ang sinasabi. At sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga, ibig nga naming maalaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Pilit po na inuudyukan si Apostol Pablo na ipaliwanag sa buong bayan Amen. kung ano ang kanyang isinisigaw tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Baka tandaan ninyo, iisa po lamang ang pinangangaral, iisa po lamang ang dinadala, iisa po lamang ang isinisigaw ni Apostol Pablo. Sino ang ating Panginoong Hesukristo? Kaya nga po, sa paghimok sa kanya ng mga Ateniense o ng mga taga-Atena na magpaliwanag, ang atin pa pong maitatanong, ano po ba ang sumunod na takbo na naganap? Ito po, isunod natin ang Gawa 17:22. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay, ay napapansin kong kayo'y lubhang religyoso. Totoo po yan. Napakarami po nating mga kababayan na napaka-religyoso. Katulad ng nabalita at narinig na ninyo sa amin. Marami pong mga tao, dyan lamang sa Quiapo, magmula sa pintuan, nakaluhod na. Pagkatapos, paluhod, pupunta doon sa harapan ng pulpito ng pare. Napakarami po yan. Pila-pila rin po yan. At pagkatapos, bukod po doon, ay meron ding nakapila doon sa nakahigang maitim na Nazareno nila kung tawagin. At pagkatapos, hahalikan nila. Ito po ang kanilang sinasampalataya ng Diyos. Sa kanilang kaugalian at sa kanilang natutuhan at sa kanilang lubusang sinasampalatayanan, ito ang karapat-dapat na paglilingkod sa Diyos. Tadakwat! Mali! Dahil ang wika po ni Apostol Pablo, mayroong kayong sinasampalatayanan isang Diyos na hindi ninyo nakikilala. Hindi nila kilala ang isang tunay na Diyos. Kaya nga po, dito sa 17:23, ganito pa rin po ang ating mababasa. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ito po, hindi po ba sinasamba yung hahalikan mo yung itim na Nazareno? Hindi po ba pagsamba yung paglalakad ng nakaluhod? Hindi po ba pagsamba yung pagdarasan ng paulit-ulit na ayaw ng Diyos sapagkat ang Diyos naman po ay hindi bingi? Ano po ang sinabi ng Apostol Pablo? Sa akin na niyang pagdaraan ay namasid ko ang mga bagay na inyong sinasamba. Ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, na ano? Sa isang Diyos na hindi kilala, yaon ngang inyong sinasamba, sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo ngayon ibinabalita ko. Ito ngayon, ipaliliwanag ni Apostol Pablo.
kung sino nga itong nararapat na inyong sambahin. Kayo'y religyoso, samba kayo ng samba, dasal kayo ng dasal, gawa kayo ng gawa ng inyong mga kabanalan na aayon sa inyo. Dadapot, hindi ninyo nakikilala kung sino yung tunay na Diyos. Kaya nga po, mga kapatid at aming mga kaibigan, ang ating patuloy na pagtatanong, sino nga po baga naman ayon kay Apostol Pablo? Na si Apostol Pablo nga po, na ginawang sugo sa mga kahintilan ng ating dakilang Diyos, ang Diyos na hindi kilala ng mga taga-Ateniense o ng mga taga-Atenas, gayun pa man, mga Grego po yun, ganun pa man, ay patuloy po nilang sinasamba. Kaya nga po, ang sabi nga po ni Apostol Pablo, ito ang aking ibinabalita sa inyo. Amen. Sino ito na aking ipinagsisigawan, na aking ibinabalita sa inyo? Sino itong tunay na Diyos na ito? 17:24 sa aklat din po ng mga gawa. Ang wika po ni Apostol Pablo, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Amen. Siya, palibhasay, Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Amen. Alam po ninyo, dito lamang mga kapatid po namin, mga kaibigan, pakadinggin po ninyo. Ang Diyos po ay hindi nyo makikita sa bato, sa simento, sa silver, sa bakal, sa kahoy, o sa ano pa mang gawa ng mga kamay. Maliwanag po ang sinasaad ng banal na kasulatan. Maliwanag po ang pangangaral ni Apostol Pablo. Hindi tumatahang sa mga templong ginawa ng mga kamay. Talaga bang salita ng Diyos ito? Sa pananampalataya, dapat nating tanggapin ang wika sa uno-uno ng aklat ng Ebreo. Ang tunay na sumasampalataya, ang tunay na pananampalataya ay doon sa lubusang kumikilala at tinatanggap ang mga bagay na hindi nakikita. Ang Diyos po hindi nakikita. Bakit? Sapagkat ang Diyos po, siya rin ang nagsabi, nais niya, sasambahin siya sa kanyang espiritu at sa kanyang mga katotohanan, sa kanyang mga aral. Hindi po sa kung ano-anong mga bagay na nakikita na inisip ng mga tao. Lahat po yan magdadala sa atin sa mga kapahamakan. Pakatandaan po natin na ang tahanan po ng Diyos ay ang puso ng bawat tao kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Amen. Kaya alam po ninyo mga kapatid, sa isa pong pagpupulong ng mga kapatiran sa aklat po ng Epeso, pakinggan ninyo kung ano po ang ipinakiusap at ipinangaral noon sa mga kapatiran natin noong una na nasa Epeso sa 3:17. Pakinggan po ninyo ang tuwirang dalangin at hibik nito pong si Apostol Pablo. Sa 3:17 po, ganito po ang ating mababasa. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso. Ano po ang sabi niya sa mga kapatiran, sa mga nasa Epeso at sa mga noon ay nangakikinig sa kanya, maging hindi pa kapatiran sapagkat siya nangaral din sa Epeso, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Saan mo makikita ang Diyos? Sa puso natin! Hindi mo makikita ang Diyos maliban sa madama mo, maliban sa lubusang nalalaman mo at nagpapakahayag sa iyo ang Diyos. Amen. Na sa tuwing dadalangin ka, na sa tuwing hihimik ka, na sa tuwing lalapit kay nalalaman mong iniaabot ng Diyos ang kanyang mapagpalang kamay sa lahat ng iyong mga kabagabagan at suliranin sa buhay, at doon binibigyan tayo ng kapayapaan.
Ito ang hinahanap ng Diyos. At ito naman ang sadyang ninanais niya. Nasasambahin siya sa kanyang espiritu at sa kanyang mga katotohanan. Kaya nga po ang tahanan ng Diyos ay ang puso ng bawat tao kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Amen. At dito po sa pagpapatuloy, sa 17:25, daklat din po ng mga gawa, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng tao na para bagang siya'y nangangailangan ng ano pa mang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Basahin po ninyo ito. 17:25, napakaliwanag. Wala nang dapat pang idagdag o kuro-kuro kung hindi bagkos manalangin na lamang tayo na ito'y lubusan nating matanggap na ang Diyos ay hindi nararapat na paglingkuran ng anumang mga kamay ng tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang mga bagay. Amen. Wala pong kailangan ng Diyos. Ang kailangan po lamang ng Diyos ay malinis na puso. Isang tapat na pananampalatayang lubusang kikilala, lubusang mananalig, at lubusang sasambahin siya sa kanyang espiritu at sa kanyang mga katotohanan. Amen. Wala nga namang bagay na kailangan ng Diyos sa tao. Tulad ng turukan siya ng kandila. Yan pong sabihin ninyo, inaatake namin. Yan po sa Quiapo. Lagi na lamang napakaraming kandila. Ang mga tao, siguro mahal na ngayon ng kandila doon. Baka 50 pesos na isang kandila ro. Negosyo rin ho yan eh. Meron nga po dyan sa Quiapo. Sabihin nyo, sinungaling ako. May lalapit sa inyo doon. Ipagdarasal ang patay ninyo eh. Sipin mo, pinagbibili yung pagdadasal. Ay, totoo ba yun? Hindi totoo. Kayo, tinatanong ko. Sabihin nyo, sinungaling si kapatid na Prospero. Yan po sa Quiapo. Maligid-aligid kayo yan. Meron lalapit sa inyo. Nano, ipagdarasal ko ang mga patay ninyo. Ano ba ang pangalan ng patay ninyo? Ano po ay kinamatay? Tiro ninyo. Negosyo. Halimbawa, meron akong kamag-anak na namatay. Kaya siya'y suwail, kaya siya'y banal, kaya ano pa man siya. Kaya pumatay man siya ng tao. Eto ni Mandad, pagdasal mo gabi-gabi ha, sa loob na 1 linggo. Nako, sigurado, tuwan-tuwa yung magdarasal. Lalo na Nobyembre 1, taon-taon yan. Lalo na po yun. Anong tawag doon sa November 1st? Araw ng mga patay. Araw ng mga patay. Santambak yan. O kayo, amin pong mga kaibigan, alam namin, masama ang inyong loob. Dadapot ang Diyos din ang nagsabing, masakit ang katotohanan. Tama po, masakit ang katotohanan. Bakit? Tinatamaan kayo eh. Pero sana po, ang aming dalangin sa inyo, patungkol pa rin sa inyo, na mailigtas pa rin ang inyong mga kaluluwa. Yan po ang bili ng Diyos. Kahit isang kaluluwa, mailigtas. Saan? Sa kumukulong apol at asupre na dilibat sa impyerno. Ano pa po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Pausukan na niya ng insenso. Nako, hanggang ngayon po, yung mga leader ninyo, yung mga nagsasabing sila yung mga lingkod ng Diyos, pero ninyo, magpapausok, paiikutan yung, lalo na kung may patay, paiikutan yung patay ng insenso. Salita po ng Diyos! Ipanalangin ninyo! Pero ano man ang sabi ng Diyos, ang patay, patay na. Ano man dalangin mo, wala nang epekto. Basura na. Kwartahan lang po yan. Basahin ninyo ang aklat ng Daniel, kung hindi po ako nagkakamali, 9:5. Basahin po ninyo. Ang patay, pag namatay na, hinihintay na lamang ang kahatulan ng Diyos. Nasa kamay na ng Diyos. Kaya nga po ang sabi mo ng banal na kasulatan, habang ikaw ay buhay, gawin mo na ang lahat ng nararapat. Manumbalik ka na sa Diyos. Yakapin mo na ang isang tunay na Diyos na nararapat mong sambahin sa kanyang espiritu at sa kanyang mga katotohanan. Amen.
Dahil po rito sa pagpapatuloy pa mga ilang talata na po lamang, ano po baga namang ang pinakahihiling ng Diyos sa atin? Kaya, simple-simple. Ano nga po baga talaga ang pinakahihiling ng Diyos sa atin? Kapros, daldal ka ng daldal, salita ka ng salita, manumbalik sa Diyos, sa Espiritu, at sa katotohanan. O siya, sige, tinatanggap na namin, sasambahin namin ng Diyos, sa kanyang Espiritu at sa katotohanan. Meron pa bang hinihiling ang Diyos sa atin? Ano ba ang ultimate? Ano ba ang paramount? Ano ba ang pinakamataas na sandigan ng Diyos upang tayo ay kilalanin at kanyang tanggapin na tunay na kanyang mga lingkod? Basa! Pakinggan ninyo dito po sa aklat ng Ecclesiastes. Sa Kapitulo 12 at ang versikulo ay 13, ang sabi po rito, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Lagi mong isaisip na mayroong Diyos. Lagi mong unawain at tanggapin na mayroong Diyos na nakatingin sa iyo. Na ano? At sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Tanong, simple-simple, ano ba ang isa sa pinakaunang utos ng Diyos? Panahon pa ng mga unang tao na kanyang nilikha at kanyang mga inibig at kanyang pinili. Tapos na ba ito? Ano ang unang-unang iniutos ng Diyos? Binigay kay Moses yung 2 tapyas na bato. Doon sa 1.5, mababasa nating napakaliwanag, huwag kang gagawa ng anumang bagay na iyong isipin na nasa itaas ng langit, na nasa ilalim ng lupa o nasa lupa, nasa ilalim ng tubig o anumang bagay. Pagkatapos, iyo silang luluhuran, sasambahin, at pagkatapos, gagawin mo silang Diyos. Alam po ninyo, ang inyong matatandaan, itong mga rebultong ito, itong napakaraming mga sinasambang kung ano-anong mga santo, lahat po ito kinamumuhian ng Diyos. At kung inyong matatandaan muli, nang makita ni Apostol Juan ang mga mangyayari sa mga huling araw, nakita niya ang anghel na nagpakita nito at kanyang sinabi at kanyang niluhuran. Ngunit ano po ang sabi ng anghel kay Apostol Juan? Oy Juan, huwag na huwag mong gagawin yan. Bakit? Lumuhod ka sa Diyos! Sa Diyos po lamang tayo luluhod. Kaya nga po, ano pa po baga ang pangalan ng Diyos na hindi nakikilala ng ating mga taga-Atenas, na ngayon din naman ay napakaraming mga Pilipino, napakarami pa rin mga tao rito sa Amerika at sa buong mundo, lalo na rin dyan sa Europa, kung saan naroon ang tinatawag na upuan ng mga Antikristo, Roma. Yun po ang upuan ng mga Antikristo. Sagot. Ano po ang tanong natin? Ano pa nga po baga ang pangalan ng Diyos na hindi nakikilala? Sa Gawa 17:18, ganito po ang ating mababasa. At ilan naman sa mga pilosopeong Epikureo at Stoiko ay nakapagtalo sa kanya at sinabi ng ilan, anong ibig sabihin ng salitang ito? Ng salitang ito. Pakatandaan po ninyo, ito po ay patungkol kay Pablo Madaldal, sapagkat ang sabi pa po ng mga Atenean, ng mga taga-Atenas, Grego, binabagabag ang mga iba. Parang siya'y takapagbalita ng mga ibang Diyos, sapagkat pinangangaral si Jesus at ang pagkabuhay na mag-uli. Sapagkat si Apostol Pablo po ay pinakikilala ni Pablo na ang Diyos na hindi nila nakikilala, ngunit kanilang pinaglilingkuran ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ano ang katunayan?
nararapat po lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang tunay at nararapat na dakilain at sambain at paglingkuran. Pakinggan ninyo huling talata na akin pong babasahin. Dito po sa aklat ng Pilipos, huling talata po, bilang pagpapatutot, bilang pagpapatunay na sinabi mismo ng anghel, sa Diyos ka lamang lulhod. Ano po ang nasa saad sa 2:10, aklat ng Pilipos? Dito po ay ating malinaw na mababasa. Ang wika po sa pangangaral din ni Apostol Pablo upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit. Amen. At nang nangasa ibabaw ng lupa at nang sa ilalim ng lupa. Amen. At sino po ang tunay na Diyos na hanggang ngayon ay hindi pa nakikilala ng marami nating mga kababayan? O aming mga kaibigan, amin pong dalangin. Patuloy po ang aming pag-ibig sa inyo. Huwag ninyong isipin kayo'y aming kinakantsawan. Lalong higit po hindi namin kayo hinahatulan. Dapat payagan ninyong sabihin po namin, katulad ng sinabi ng ating dakilang Diyos, kahabagan ninyo ang nararapat na kahabagan. Sa ganito po, ibigkakaloob ko po, kapatid na si Rilo Gonzales Jr. Salamat po una sa lahat sa ating Panginoong Hesukristo na patuloy po na nagkakaloob ng pananampalataya, tibay ng kalooban, tapang, upang si kapatid na Prospero patuloy na makapagpahayag ng buong kaliwanagan na ito po ay ipinagkakaloob sa atin ng Diyos na libre, walang bayad. Pakikinggan na lamang po natin at tatanggapin upang tayo po ay mapabilang sa kanyang mga tupa na ililigtas niya sa impyerno sa kanyang ikalawang pagparito. Napakaganda po ng ating paksa, aklat ng mga gawa 17:23. Sa isang Diyos na hindi kilala. Ito po ay isang tagpo o pananalitang lumabas sa bibig ni Apostol Pablo na ilaw sa mga hentil. Humigit kumulang anyo 53 anyo Domini. Mga 2,000 taon na nga po ang nangakakalipas. Si Pablo po, susog ng Espiritu Santo, naparoon po sa Griego o sa Greece. At nang naroon na nga po siya sa bayan ng mga Berea, ay labis siyang pinupupog ng mga tao. At siya po ay ibig na usigin, kaya't minarapat ng Espiritu Santo na siya'y magpatuloy sa kanyang paglalayag. Na sa kanya pong paglalayag, inihatid siya ni Timoteo at ng isa pa niyang kasama sa isang sasakyan upang maglakbay patungo sa bayan na iyon nga po ang tinatawag na Athena. At sinabi ni Pablo, Timoteo, huwag kayong magtagal. Hihintayin ko kayo. Dadapwat, ilang araw na ang nangakalipas, wala pa rin po si Timoteo at ang kanyang mga kasama, na dahil po dito, si Pablo ay naglibot-libot sa Athena, at kanya pong nasumpungan sa Atenas
ang isang sambahan ng mga Ateneo na doon po ay puno ng tinatawag na mga larawan ng mga Diyos-Diyosan. Yun nga po ang Diyos-Diyosan nila na tulad ni Venus, ni Marte, ni Jupiter, na wala pong iniwan sa kasalukuyang nakikita natin na mamalas sa tinatawag na Iglesyang Kinagisnan, na puno po ng mga larawan ni Virgin Maria, Santo Niño, Pedro, iba pang mga tao tulad po ni Lorenzo Ruiz, ni Kalunsad, ng mga papa sa Roma, wala pong katapusan. At ayon nga po sa ating pakikinig, mga kapatid at mga magulang, nagiyagis ang kaluluwa ni Pedro, ni Apostol Pablo, at higit niyang ikinalungkot na makita niyang ang mga Ateneo, ang mga Grego, sumasamba sa isang Diyos. Ang wika nakalagay, malaking sulat, sa Diyos na hindi namin nakikilala. Nalungkot po si Apostol Pablo. At ang mga Ateneo, ibig ko po malaman nating lahat, huwag nating kalilimutan, ang Gresya, tulad ng Ehipto noong araw, mga kapatid, isa rin sa pinagmulan ng tinatawag na modern civilization. Ang pinaka-popular na mga pilosopo, mga pantas na tao, nanggaling po doon sa tinatawag na Greece. At sila, hindi naman sila mahigpit sa kanilang relihiyon at meron silang freedom of speech. At meron niyang isang dako doon na tinatawag na Areopago, nang mapakinggan ng mga pilosopo nila na ang Pablong ito'y tumayo sa bayan, nagtalumpate at nagsasabing mayroong tinatawag na Diyos na totoo, na lumalang ng langit at ng lupa, na ito ang kanyang ipinakikilala. Dinala siya, sinunggaban siya ng mga Ateniense, hindi para bihagin, kung hindi upang dalhin sa tinatawag na Areopago, yung tinatawag na pangbayan na dulaan, kamukha ng binanggit ni kapatid na Prospero, parang Plaza Miranda, upang doon ay makipagpalitan ng kuro-kuro kay Pablo itong mga Grego. At ang wika pa ng isa sa kanila, ano ba ang isinisigaw ng madaldal na ito? Napagkat ang lakas ng loob ni Pablo, binabanggit niya ang pangalan ng Diyos. Ano ba ang isinisigaw ng madaldal masalitang ito? Kaya dinala siya doon sa gitna ng Areopago at kanyang ipinakilala Ang isang tunay na Diyos. na hindi nakikilala, na inyong sinasamba ang Diyos, na hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng kamay ng mga tao, ang Diyos na walang kinakailangan sa tao. Ito ang ipinakikilala ko sa inyo. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. At para patunayan, sa Filipos 2:10, ang wika ni Apostol Pablo upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. At sa huling katanungang iniwanan sa atin, sa huling kapanahunan natin ito, 2014, ayon po sa Biblia, ang lahat po baga ng tao sa huling araw na ito ay lubos nang nakikilala ang Panginoong Hesukristo bilang iisang Diyos.
Ito yung napakagandang tanong. 2,000 taon na nakakalipas Anyo 53, pinasimulan ni Pablo, isigaw na ang Kristo Jesus. At maraming ang sumampalataya roon sa Asia Minor, sa iba't ibang mga iglesia noon na naitayo ng Panginoong Jesucristo sa pagkasangkapan kay Pablo, pasimula ang tinatawag na Christendom o ang sangkakristyanuhan. Sa labas ng bansa ng Israel o sa kahentilan, At ayon nga po, mga kapatid at mga magulang sa Apokalipsis, pagkatapos na ipakita kay Apokaliptiko Apostol Juan na sumulat ng Apokalipsis sa 7:4, ang 144,000 sa angka ni Israel na nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Mga kapatid, una ng Panginoong Jesucristo at ng unang 12 apostol, nang mamatay nga si Judas, ipinalit si Matias. Pagkatapos ng Panginoon ay mapako sa cross, 144,000 binautismuhan. 14:1, tinatakan ng pangalan ng Kordero at ng Ama. Apokalipsis 14:1. Kaya nga ang pangalan ng iglesia na napasulat sa Biblia, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At pagkatapos noon, sa 7:9 din po ng Apokalipsis, ay nakita ko ang di mabilang na karamihan. Yun nga po ang bunga sa pangangaral ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasama sa kahintilan na mula sa iba't ibang bansa, iba't ibang bayan at iba't ibang wika, kasama tayo sa huling araw. Tandaan ninyo, ako hintil, kayo hintil, tayo hindi naman tayo mga Israelita sa laman. Nakita ko ang bilang, ang wika sa Apokalipsis nang hindi mabina ang mga tupa ng Diyos na tinatakan ng pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Sa makatwid, ipinakita kay Apostol Juan yung paghihirap sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Apostol Pablo bilang 13 apostol na isinugo ng Panginoong Jesucristo sa dako ng kahintilan. Ang tanong nga po natin, 2014 na, kapatid na si Rilo, hindi ba kilala na ng lahat ng mga tao, Kristo Jesus, Kristo Jesus? Simbahang kinagisnan. Kahit na may Birhen Maria sila, Santo Niño, merong mga bla 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 na mga pangalan, iba't ibang sinasamba, pero meron silang Kristo Jesus. O yung mga iglesyang itinayo ng tao, sila'y tumatawag kay Kristo Jesus, kahit na si Kristo, tao pa rin sa kanila. Taon-tao lang. O yung iba naman, yung mga Trinidad, mga Protestante naman. Mga kapatid, di ba kilala nila ang Kristo? Oo, pero si Kristo ay anak lang. O yung iba namang mga iglesia, o si Kristo ay kay sugo lang. Tao lang yan, tao, taong totoo, Diyos na totoo. Kaya, dapat nating pag-aralan ano ang sinasabi ng Biblia tungkol nga sa ating pag-aaral sa Diyos na hindi nakikilala, na ipinakilala ni Apostol Pablo na walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Nakikilala ba ng lahat ng tao sa huling araw? Siya nga ang nag-iisang Diyos na buhay na hindi tumitira sa mga katedral na ginawa ng kamay ng tao o mga simbahan, maging sa ginto, sa pilak, sa mamahaling hiyas at bato. Nakikilala ba ng lahat ng tao? 2014 na, malapit na ang araw ng paghuhukom. Kilala na ba ng lahat ng tao ang Kristo? Hayaan ninyo ang Biblia ang sumagot sa atin. Romanos 1:21. Basahin natin. Romanos 1:21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, putol. Meron man taong magsasabing hindi niya kilala ang Diyos? Lahat po ng tao sa huling araw na ito kilala ang Diyos. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, ang pinag-uusapan po, Diyos, sa isang Diyos na hindi kilala, na pinaglilingkuran ng mga taga-Ateniense. Ito ang ipinakikilala ko sa inyo, na ito ang Kristo Jesus, ang lumalang at may-ari ng lahat ng mga bagay. Kaya nga sa pangalan niya iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit
Pati yung mga nilalang sa langit, yung mga anghel, at kung may iba pang nilalang sa langit, luluhod sa pangalan ni Jesus. Bakit? Siya nga ang Diyos eh. Ng mga nasa lupa, tayong mga tao, at ng lahat ng nasa ilalim ng lupa. At dito sa huling araw, ang lahat ng tao ay nakikilala ang Diyos. Ngunit ano po ang sinasabi ng aklat ng Romanos? Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, eto na, siya, yung Diyos, hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos, ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang mga puso ay pinapagdilim. Sa kanilang pagmamatuwid, ano kukuhanin natin dito? Ang mga tao nagmamatuwid. Ang ibig sabihin, nagmamarunong. Sa Kawikaan 14:12, may daang tila matuwid sa tao. Yan, ang bawat tao, sa kanya matuwid yung sarili niya. May daan tila matuwid sa isang tao, ang dulo noon, mga daan ng kamatayan. Ang bawat tao, may nakikilalang Diyos. Ngunit dahil sa kanilang pagmamatuwid sa kanilang sarili, hindi nila naluluwalhati ang Diyos. Hindi nila naluluwalhati yung tunay na Diyos na Panginoong Jesucristo. Kaya ang dami ng reliyon eh. Kung alin yung gusto nila, yun ang kanilang panuntunan, yun ang kanilang sinusunod para ikasa akin. Mga kapatid, ito ang tunay na Diyos, ito ang aking paglilingkuran. Para nga, sa maraming mga nasa iglesyang kinagisnan, ang dami nilang tinatawagan ng mga Diyos. Mga kapatid, ang dami nilang mga pamamaraan, nagtuturok ng kandila, ipinapanalangin pati mga patay, yung mga Mormons, patay na ang kamag-anak, binabautismohan pa yung patay. Mga kapatid, ang simbahang Katoliko, katakot-takot na peripernalya. Andiyan ang wiwisikan ka ng tubig, nariyan ang pauusukan ka ng insenso, nariyan ang tuturukan ka ng kandila, nariyan ang magsasayaw ka sa paumbong para magkaroon ka ng anak. Yun ang paraan nila, yun ang matuwid sa kanila. Hindi nila niluwalhati na tulad sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Ang kanilang mga puso pinapagdilim. Wika sa Romanos 1:21 at 1:22, ang mga nagmamarunong naging mga mangmang. Sa mga relihiyong Kristiyano ika, kinikilala daw nila ang Kristo Jesus. Ngunit, dahil sa kanilang pagmamarunong at pagmamatuwid, mga kapatid, hindi nila nasamba ang Diyos bilang isang tunay na nag-iisang Diyos na ipinakilala ni Apostol Pablo. Kaya nga ang sanglibutan, mga kapatid, ang wika ng Diyos nasa kadiliman, at nang isugo nga si Apostol Pablo, isinusugo kita sa mga Hentil upang pakawalan mo sila sa mga tali ni Satanas sa kadiliman, at sila'y dalhin mo sa aking kagilagilas na kaliwanagan. Ito po ang ibig ituro ng ating paksa. Huwag kayong magagalit sa amin. Huwag kayong magagalit sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Maliban po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, huwag kayong magagalit. Uulitin ko na naman. Mga kapatid, lahat po ng relihiyon ng tao, ang lahat ng relihiyon, si Satanas ang obispo, si Satanas ang nagmamayari, at malibang tayo'y manumbalik sa iisang Diyos na ipinakikilala ng Biblia, walang kaliwanagan sa atin, wala pong pag-asa tayo, at tayong lahat ay mamamatay sa impyerno kung mananatili tayo dito sa Diyos hanggang ngayon hindi ninyo nakikilala. Ang gaganda po ng ating mga aral, mga kapatid. Kaya nga, ayon sa mga apostol, bakit nga po baga bumangon ang mga sari-saring akalang ito sa buong kakristyanuhan? Wala ring pagkakaiba sa mga Grego na nagsisisamba sa Diyos na hindi nakikilala. Sa huling araw na ito, 2014, pag nakikita ninyo yung mga simbahan ng tao,
para tayong nasa Gresya. Para tayong nasa Athena. Mga kapatid, yung dadaan nga naman tayo sa Quiapo Makikita natin ang isang tambak ng mga Pilipinong magmula pa lang sa unang pintuan ng Quiapo, nakaluhod na. Pagkatapos, iyak ng iyak, may dalang kandila, nananalangin, nagbubutil ng rosaryo. Talaga pong nalulungkot ako, nalulumbay kami. Mga kapatid, at talagang ibig nating isigaw. Itong Diyos na pinaglilingkuran ninyo, hindi ninyo nakikilala hanggang ngayon. Wala rin tayong pagkakaiba. Sumasamba pa rin tayo at lahat tayo mga pagano. Sa Romanos 10:1, mga kapatid, huling talata. Mga kapatid, ang nais ng aking puso ayon kay Pablo, at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas, sapagkat sila'y pinatutunayan ko na may pagmamalasakit sa Diyos, dadapwat hindi ayon sa pagkakilala. Pinatutunayan naman namin Nakita ninyo sinabi ni kapatid na Prospero? Talaga namang nagmamalasakit sila sa Diyos Ano ba akala ninyo sa mga ating mahal na araw sinusugatan yung likod? Pinapalo, sinusugatan. Meron pa sa... Katulad nga po sa araw ng linggong ito, na nasasako pa rin ang Semana Santa ng simbahang Katoliko at ng mga Protestante. Sa Pampanga, nagpapapako sa krus. Ano ba akala ninyo nasa isip ng mga Pilipinong ito? Nagmamalasakit sila sa Diyos. Pinatutunayan ko, meron silang pagmamalasakit sa Diyos, pero hindi ayon sa pagkakilala. Ibig lang sabihin, mali. Sayang ang kabanalan ninyo. Napakaganda ng salita ng Panginoong Jesucristo Ang sino mang ibig maging lingkod ko, sumunod sa akin, pasanin ang kanyang cross, sumunod sa akin kung saan ako naroroon. Mga kapatid, doroon ang lingkod ko. At makinig kayo, mag-aral kayo sa akin, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang aking pamatok ay magaang. Magaang ang pagpasok sa langit. Bakit ka magpipinitensya? Bakit pupunta ka pa sa mga katedral? Bakit mamamasahe ka pa? Maho-hold up ka? Madidisgrasya ka sa daan? Mamaya, yung bus na masakyan mo, mahulog sa tawag dito? Sa overbridge. Overpass. Hindi ba mga kapatid lalabas ka para pumunta, magmamalasakit ka para pumunta ka at makarinig ka sana ng aral ng Diyos. Magbubus ka, nahulog sa overpass. Huwag ka nang umalis ng bahay. Sa loob lang ng bahay naroon ang Diyos. Sa loob ng ating mga tahanan naroon ang Panginoon. Ang Panginoon ay nasa lahat ng mga dako. Hindi mo na kailangang magbigay ng ikapo. Mateo 10:8, tinanggap ninyo na walang bayad. Ipangaral ninyo ng walang bayad. Kaya hindi na natin kailangan yung mga ubi-ubispo na yan. Yung mga papa, yung mga pare, yung mga arsobispo. Nakikita natin ang nangyayari, nababalita, sila mismo. Akala natin magtuturo ng kabanalan, sila pa ang mga pedophiles, nanggagahasa ng mga batang lalaki. Sila pa ang pumapatay ng mga bata na kanilang anak sa kanilang kalonya, ginagawa pang sardinas. Ito pang mga obispong ito, dala-dalawa pala asawa. Buksan ninyo ang mata ng inyong mga puso. Kaya hindi ko ipagpapalit ang kaluluwa ko sa mga demonyong mga obispo nila. Mga nagsasabing kahalili daw ng Diyos. Pinamanahan daw ng namatay na obispo. Nako, buksan ninyo ang mata ng inyong mga puso. Meron ang obispo? Hindi mo na dapat palitan ang Panginoong Jesucristo. Napakaliwanag na sinabi ng Panginoong, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumasampalataya at mabinyagan sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo, Ebanghelyo. Maliligtas ang ayaw sumampalataya, parurusahan, at naririto ang wika ng Panginoon sa San Mateo, ako'y sa inyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ano ibig sabihin nito? Hindi mo dapat palitan ng Kristo.
Kaya nga si San Pablo ay sumulat kay Timoteo eh. Mga kapatid, anong sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Mabuti sa isang taong maghangad na maging obispo. Dapat ang isang obispo walang kapintasan. Meron bang kwalifikado? Lahat ng tao sinungaling eh. Romanos 3:10 hanggang 18, walang matuwid, wala kahit isa, kaya walang makakapantay sa pagiging obispo ng Panginoon sapagkat sila ang tanging walang kasalanan. At hindi namatay ang Panginoon. Mahirap ang intindihin yon. Siya lang ang tagapagligtas. Ano ang banal na payo sa atin ng Diyos sa linggo po ng umagang ito? Mga kapatid at mga magulang, hayaan pong basahin ko muna ang 10:3 ng Romanos. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitaya ang sariling kanila. Yung sarili nila itinatayo nila eh. Sugong anghel daw. Doctor of Philosophy, Divinity and Letters. Si Kristo, anak lang ng kalpintero. Yung 12 apostol eh, mga mangingisda lang eh. At mga ordinaryong mga tao. Itinatayo ninyo yung titulo ninyo. O pagkatapos, sa mahalay na kapakinabangan, magsisipagtalumpati ng magagandang talumpati, aakitin kayo para ano? Para kayo gatasan ang wika ni Dr. Jose Rizal. Tignan ninyo mga relihiyon ninyo, baka katulad kayo ng mga baboy na pinatataba. Basahin ninyo ang sulat ni Dr. Rizal sa mga dalagang taga-Malolos kung ayaw na ninyong makinig sa banal na kasultan. Nang magkagayi sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, 16:24-25, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili, ito ang aral, at pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin, sapagkat ang sino mang taong mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, mawawalan nito, at sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, makakasumpong yaon. Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, sumunod sa akin, itanggi ang kanyang sarili, at kung saan ako naroon, doon ang lingkod ko. Amen. Ito po ang napakagandang aral. Itinuturo ko sa inyo ang wika ni Pablo, unang Korinto 12:31. Itinuturo ko sa inyo ang isang daan. Iglesia, ibig sabihin, galingan. Alin yan? Pinag-usig ko ang daang ito hanggang sa mamatay. Tinatalian ko ang mga lalaki at mga babae. Ibinibilanggo ko ang mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang daan, kagaling-galingan, at sa Hebreo 10:20, ito ang bago at buhay na daan sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya po tayo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, buhay ang Diyos dito. Ito ang katawan ni Kristo, mga kapatid, ng Panginoong Jesucristo. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Kami po o tayo po ang bago at buhay na daan. Yung dating daan, tapos na po yun, mga kapatid at mga magulang. Ito po ang itinuro sa atin. Ibig ng Diyos, panatilihan natin, magsama-sama tayo dito hanggang ating mga kamatayan. Pagpalain nawa tayo ng Diyos sa umagang ito, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Muli tayong maghahandog sa Diyos na isang maiklit may espiritu ng awitin. Numero 6 sa ating himnaryo, unang estrofa at koro. Tapos po, mangunguna sa panalangin na may pagpapasalamat si kapatid na Glenda. Maghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo. Maglilingkod ako kay Kristo Jesus, susunod sa kanyang utos, pagkat ang buhay ko'y kanyang
po namin Diyos, Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po ang aming nag-iisang Diyos na aming sinasamba, pinupuri, niluluwalhati sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Panginoon po namin Diyos, wala kaming maigaganti sa lahat ng iyong mga kabutihan, kundi ang ganito pong kaparaanan na lalong-lalo na po sa mga araw na ito na kami pong magkakapatid ay sama-sama pong nagkakatipon at nag-alay kami ng mga awiting nagmumula sa aming mga puso, nakinig ng iyong banal na aral at nawa po Panginoon maging kasiyasiya sa iyong banal na harapan. Panginoon po namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat at dinagdagan mo po ang buhay at kalakasan ng bawat isa sa amin. Salamat po rin Panginoon at pinatitibay mo po ang aming pananampalataya na minsan mo pong binigay sa amin. Salamat po Panginoon sa banal na aral mo po na narinig namin ngayong umaga. Nawa po Panginoon maging pagkain ng aming mga kaluluwa. Tumimo po sa aming mga puso't kaisipan at kalakaran po namin ito habang binubuhay mo po kami dito sa magulong sanlibutan. Salamat po rin Panginoon sa pagsapit po ng kaarawan ng aming dalawang mahal sa buhay. Kaarawan po ng aming kapatid na si Rosita at ang aking pong anak na si Philip. Salamat, Panginoon. Nawa po'y magkaroon pa po sila ng maraming kaarawan na dumating sa kanilang buhay. Amen. Panginoon, kung kami po'y kinakitaan po ninyo, kami nagkukulang sa iyo, Panginoon, at nawa, Panginoon, kami po'y nakakaisip minsan po at nakakapagsalita at nakakagawa ng hindi kasang-ayon sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, patatawarin mo po ang bawat isa sa amin. Pakalinisin mo po kami at pakabanaling mo po kami, Panginoon, at nawa po, Panginoon, ay lagi mo po kaming pangungunahan. Panginoon, dinadalangin ko po rin sa inyo, Panginoon. Nawa po, ilalayo mo po kami. Lalo-lalo na po sa kumakalat po ngayong mabibigat na karamdaman. Sa biglang kamatayan, sa masasamang tao po, sa masasamang espiritu, at lalo-lalo na po sa kamay ng hustisya, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po sa inyo, Panginoon, ang dalawang tao pong kinasangkapan ninyo ngayong umaga. Dagdagang mo po ang buhay at kalakasan nila. Nawa po, Panginoon, ang mga banal na salita mo po ay magkaroon po ng bisa at nawa po ito'y marinig po ng maraming taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Nawa po tumimo sa kanilang puso't kaisipan ang iyong banal na aral. Dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, nawa po dagdagan mo po ang aming mga kalakasan sa pananampalataya. Nawa po'y makapagtiis kami dito at sundin namin ang utos mo po hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Amen. Panginoon, ang mga aming mo pong mga mahal sa buhay at ang aming mo pong mga kapatiran na may karamdaman, Panginoon. Ipuin mo po sila na yung pagpalang kamay at nawa po, Panginoon. Pagalingin mo po sila at nang maipagpatuloy ang paglilingkod ninyo po sa kanila. Amen. Panginoon, ang aming pong mga kaibigan na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, pagparamdaman mo po sila, Panginoon, na ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin, na makasama namin sila dito pupurit, luluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Amen. Patuloy mo pong bibigyan ng kapayapaan ang loob at labas ng aming mga tahanan. Nawa po, Panginoon, ikakasangkapan ka po ng mga taong tutulong sa aming Panginoon. Siya nga po. Nawa po yung mga dalangan na ito'y patatagusin mo po sa iba't ibang dako ng aming mga kapatiran, aming mga mahal sa buhay. Inyo po silang iingatan, inyo po silang gagabayan, at inyo po silang pagpapalain. Amen. Nawa po, Panginoon, ang mga samot dalangan na ito'y makarating po sa inyong kaitaasan. Ang lahat ng ito po, Panginoon, dinadalangin ko po sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, Diyos at dakila naming tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag.
Salamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat. Tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po ang aming tanging Diyos sa gumagabay sa bawat sa amin. Amen. Muli, Panginoon, sa umaga ito'y nanikluhod kami sa ipong maharapan at nangakindig niyo po mga ginito ang mga aral. Kaya po, Panginoon, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga aral na ito at sa lahat na iyong pagpapala sa bawat sa amin. Amen. Kaya po, tanggapin niyo po sa inyo pong harapan ang mga mumuting sa laping amin na pagkiyanan. Sana po, Panginoon, ito po yung magamit na ipong banal na kapangasawaan at gayon po, Panginoon, ng mga taong nangangailangan. At higit po, Panginoon, sana po ang mga salaping ito maging kasangkapan sa pagsipo ng inyong mga aral sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Panginoon po namin Diyos, amin lang pong sinasama, Panginoon, sa iyo. Sana huwag na huwag niyo kami pagsasawaan at sa mga susunod na mabuhay. Muli po kami makita naglilingkod at maawda po ng mga may kasiglahan. Amen. Panginoon, muli sa umaga ito'y magkakawahali kami mga magkapatid. Ang iba po, Panginoon, sa amin tutungo sa kanikil matahanan, iba ay tutungo sa kanikil na paghahanabuhayan. Loobin niyo po, Panginoon, marating namin ang aming mapatutunguhan ligtas lahat ng mga kapahamaan. Amen. Panginoon po namin Diyos, marami kami mga kalirama, dalapot kami umaasa na mga ito'y idadadag niyo po sa amin, kaya po mga bagay, magala po namin hiling sa dakilang po pangalan, Diyos Kristo, aming dakilang tagapagligtas. Amen. Ang Ama, At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin, tanggapin po nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga sangbahayan, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan, sa paghanap natin ng ating kakainin sa araw-araw, sa lahat ng sa ating inaalipin ng sari-saring mga karamdaman, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ako kay Jesus ang hawak sa aking kahingaan. Si Jesus ang pag-asa ating bulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo